Okay, latest update mga sanggay tungkol po sa katakot-takot at nakakaawang nangyari kay Mima Alicia, isa pong political vlogger. May person of interest na daw po ang Caloocan Police tungkol po sa ginawa sa kanya ng mga nasabing taong nakamotor at nagpatumba sa kanya. Pag-usapan po natin ito mga sangkay, tingnan po natin. Anyway, but before we start guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Tingnan po natin to ngayon kasi nga po, ayon po sa report ng TV Patrol, eto mga sangkay, ayan. Ayon po sa report, mayroon na daw pong person of interest. Now, ang tanong, sino ito mga sangkay? Kasi may tinitingnan, tatlong anggulo ang tinitingnan dito. Sino kaya ito mga sangkay, no? At tayo naman, gusto po natin talaga malaman at malutas ang kasong ito dahil nakakatakot kung hindi po ito mariresolve kaagad. No? So, tingnan po natin ang balita. Ito. May person of interest na ang Caloocan City Police sa pagpatak. May person of interest na ang Caloocan City Police. Good job, no? Medyo mabilis nga po ngayon yung aksyon mga sangkay. Ilang araw pa lamang po ang nakalilipas, pero ganito na po mga sangkay yung nagagawa nila. No, sana mas mapabilis pa po para po yung family, no? At yung may mga marami pong vlogger ngayon talaga mga sangkay medyo naapektuhan sa nangyari. Both side hindi lang po pro-government. Kahit po yung iba pang mga vlogger na medyo natakot po sa nangyari mga sangkay kasi nga po, biruin nyo, nadaanan po, paano ba, nadaanan ba o inabangan mga sangkay tapos sa isang idlap lang, wala na. Tapos na po si Mima. Pero tayo, talagang gusto natin makita na mabibigyan ito ng hustisya at kung sino man ang may sala niya ito. Sa vlogger na si Alicia Lipata o alias Mima Alicia ay kay Police Colonel Joey Goforth, Hepe ng Caloocan City Police, may kinalaman ang nasabing person of interest. Ito na, may kinalaman sa Dalawang posibleng anggulong tinitignan sa Okay. kasong ito. Isa na rito ang pagbibigay ng komento ng biktima sa mga isyong politikal at Okay. So may dalawa daw pong nakaraan, tatlo to eh. Ngayon, dalawa na lang po mga sangkay yung anggulo na tinitingnan. Isa na po mga sangkay daw po ay itong pagbibigay niya ng komento sa mga isyong panglipunan at politika. So, tinitingnan daw po itong mga sangkay kasi kahit ako, napapaisip din ako na baka naman may nasagasaan po siya dahil po sa kanyang mga sinasabi. Kasi mabigat po talaga itong si Mima magsalita. No? Nakipagbardagulan to talagang hindi mo kakayanin eh. Kahit sinong politician, kapag ka mapanood yung mga atake ni Mima, talagang maiiyak. Kaya ngayon, mga sangkay, isa ito sa tinitingnan. Di umano. punan. Tinitingnan din ng pulisya kung may kinalaman ang pagsasampa ng kaso ng biktima sa isang individual. Now, sino ang taong yun, mga sangkay? Yun yung sinasabi po natin. Dalawa. So, yung buy and sell, wala na ba yun, mga sangkay? Kasi ang nakikita po ngayon, na lang, politika or itong kinasuhan niya na tao, ngayon mga sangkay, na siyang hinahagilap na rin po, tinitingnan ng mga pulis kasi hindi naman po talaga yun sila aaksyon ng ganun-ganun na lang without na makita po nila yung ebidensya na kaya information na tumutumbok sa kung sino man mga sangkay ang may sala dito. Hindi pwede kasing mag-akusa tayo eh. Kahit ako, mga naisip po tayo na posibleng may gawa, mga sangkay, pero hindi po tayo pwedeng buga lang din ang buga at akusa lang po ng akusa. Kailangan po natin malaman muna mga sangkay kung ano po talaga ang totoo dyan. Sino po talaga
ang salarin. Kasi baka mamaya, pinasok natin yung politics, di ba? In-insert po natin, ang dami na po nating sinabi about sa politika na kesyo politics ang dahilan. Tapos, ang lumabas sa investigasyon, iba. Di ba? So, ang gusto natin dito makita, yung totoong pangyayari kung sino ba talagang may sala. Mabigyan ng totoong justisya. Hindi po yung tipong tatrabahuin, gagawin ang politika, kasi pagka ganun, hindi po natin makakamit ang tunay na justisya dyan. Diba? Wala po tayong ang labo nun, mga sangkay, diba? So ngayon, maganda na matukoy muna mga sangkay yung mas pinakamalalim bago po itong mangyari, itong ginawa nila kay Mima Alicia. Ilarawan naman ang gunman na nakasuot ng pulang helmet. Puting Nakapulang helmet daw po. long sleeves at jogging pants. Naka long sleeve pa. Tapos naka jogging pants. Ang motorcycle rider ay nakasuot ng dark na pantalon, puting t-shirt at puting helmet. So yun po mga sangkay yung pagkakakilanlan ng mga nasabing dumaan po doon o nag-abang sa kanila. Okay, so tingnan nga ulit natin yung pagkakakilanlan. Okay. Rider ay nakasuot ng dark na pantalon, puting t-shirt at puting suot ng pulang helmet. Pulang puting helmet. long sleeves at jogging pants. Habang ang motorcycle rider ay nakasuot ng dark na pantalon, puting t-shirt at puting helmet. So, yan po mga sangkay. Yung isa nakapulang helmet. Yung isa nakaputing helmet. So, yun po yung kanilang tinitingnan na ngayon. Ang tanong na lang doon, sino ang mga taong yun? Sana po, makuha na po mga sangkay ng mga pulis. Kasi I'm sure na nagtatago na po yan ngayon. Pero, madali naman po yan makuha kung talagang siseryosohin na ng otoridad po natin na hagilapin talaga itong mga may sala. So, may mga nag-comment dito. Magbasa lang po tayo. Saglit. Sabi dito, sigurado ako isisisi na naman ito sa Duterte. Wala bang bago? Sabi naman ni John Mark, hindi yan nagkasundo sa hatian ng bayan. Ito yung mga comment, mga sangkay. Yung onsehan wala sa nabanggit. So, yan po yung komento ng mga Pilipino ngayon. Ang ano talaga mga sangkay, no? Nagpapang-abot sa mga probinsya itong liblib na probinsya, abot po ang issue na ito. Well, I'm praying again, mga sangkay, na mabibigyan po ito ng hustisya at matutuntun kung sino man po talaga yung mastermind. Alright, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.